call Virgilio Serge Damias. Praise, check, praise. Come on, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Okay, hallelujah. Come on, bless the name of the Lord. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord. We bless you, Lord. We glorify your name, oh God. Hallelujah. Pagningasin ang damdamin sa pagmamahal sa iyo. Pagkapawin ang pag-ibig sa aking puso. Tanging hangarin ako'y gamitin, O Diyos, ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Pagningasin ang damdamin sa pagmamahal sa iyo. Pagkapawin ang pag-ibig sa aking puso. Tanging hangarin ako'y gamitin, O Diyos, ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Ikaw ay aking sasambahin. Lord, we come to you, Lord God. As we study your word, Lord, we come to you, Lord. Hallelujah. Give us that fire as well as hunger and thirst, Lord, to listen to your word. And Lord, every word, Lord, na matututunan namin, ia-apply namin, Panginoon. Empower your people through your word, O Lord God. Magle-level up ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Magiging matibay ang bawat isa, O Lord. Magpapatuloy ang bawat isa, Panginoon. Let your word today, Lord God, be a blessing to each and every one. Father, we thank you. We bless you in Jesus' name. Everybody say, Amen. Praise God. Okay, take your seats. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Okay. First Sunday of the year 2025. Sa law of first, it's so important na kung saan yung una, alam mo kung ano yung inuuna mo. Pag tama ang inuna mo, magiging tama yung magiging kasunod. Kaya nga dapat tama ang unahin. Amen? Maliwanag yan sa salita ng Diyos sa Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen ba yun? Praise God. Kaya nga mahalaga na meron tayong Panginoon. Ngayon, medyo, kaya samahan nyo ko kasi medyo foundational ang ating pag-uusapan. Teaching ang aking gagamitin. Foundational ang pag-usapan natin, maunawaan natin ito dapat. Praise the Lord. Amen ba? Okay, praise the Lord. Kasi kung hindi, anong tawag nito, wala pa rin tayong gana, hindi natin alam, o kaya, praise the Lord. Higit sa lahat kasi, tandaan nyo, meron tayong buhay. Ang tao ay sangkap ng tatlo. Ilan ang sangkap ng tao? Ano yun? Ano yun? 1, 2, 3, go. Una. Hindi nyo alam kung ilan sangkap ng tao. Tama ba yung Tagalog ko, sangkap? Tama ba yan? Pero pong ang tao ay compose yan ng... sige, 1, 2, 3, go. So, 1, 2, 3, go. Yung iba hindi nalalaman ano bang pinagsasabi niya. Alam mo ba na meron kang, tingnan mo nga yung katabi mo, alam mo ba na meron kang kaluluwa kang? Pero, ang natural man composed of, di ba tama ba yung Tagalog ko, compose, sangkap? Tama, di ba? Tama naman? Ano bang compose? Ganun na nga. Composed of three things. Sa natural man, body, soul, and spirit. Sa spiritual man, spirit, soul, body. Parehas lang naman Hindi. Yung nauuna. Kasi pag oras na spiritual man ka, nauuna talaga, priority mo yung spirit mo. Amen ba yun? Etong vessel na to, itong katawan na to, nabubulok to. Temporary lang to.
Parang wala akong kausap. Bulok na yata yung katabi mo, hindi man lang marunong sumagot. Ha? Temporary ang katawan, tama? Ang nagpapagalaw dito ay meron kang kaluluwa, meron kang spirito. Ang kaluluwa mo, ayan yung merong 5 senses. Andyan ba kayo? Kaya pag namatay ang tao, nawala yung kaluluwa, sipain mo man yan, hindi aalma. Hindi yan magrereklamo. Kahit tadyak-tadyakan mo yan, hindi yan magrereklamo. Kasi wala na yung nakakaramdam. Ang problema ng tao ay merong plano sa pisikal, pero pagdating sa espiritual at sa kanyang kaluluwa, walang plano. Andyan ba kayo? Mahirap yun. Bakit? Maniwala ka't hindi. Ang pangwalang hanggan mo ay yung kaluluwa mo at yung espiritu mo na dapat bigyan mo ng halaga. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Kaya kung nagpaplano ka patungkol sa buhay na ito, ngayon, pag naka-80 ka, mapalad ka na . Samantalang noon, pag 90, namatay ang bata. Ang lolo ko, hindi talaga biro yun. 107 nung mamatay ang lolo ko. Pero biro ko yung nadulas siya sa basketball. Kahapon may family reunion kami, hindi ko nakakilala talaga. Dami nun. Lalo na isang pinsan ko, na kung saan kasi baog po yung pinsan ko 11 ang anak. Pambira. 11 ang anak. Yung isang kamag-anak namin doon, 85 na, pero nanglalakad pa, 85 na. 85 na. Pero malakas pa siya. But the thing is, pag ganun, mapalad ka na kung tutusin . So in short, temporary lang tong physical na to. Pero ang tao, ang focus lang yung physical. Kapatid, nakakatakot sa pag-oras na hindi mo alam kung saan ka pupunta after ng buhay na ito. Your religion cannot save you. Kahit pa-religyoso ka, it cannot save you. Only Jesus can save us. Kaya nga dapat kasama sa plano natin, kasama sa ating dapat ayusin, hallelujah, yung ating spirito. Maliwanag ba? Kaya pag-aralan natin about the power of the cross. Praise God, hallelujah. Sino kaya ang pwedeng ipako natin sa cross ngayon? Mamili kayo dito. Magbigay kayo ng pangalan na gusto nyong ipako sa cross ngayon. 1, 2, 3, go. Sabay. 1, 2, 3, go. Kanya-kanyang kanulo . May Louie, may Rayan, may Bong. Pambira. Praise God. Pag-usapan natin about, sabi ni Joey, buti na lang ako hindi nabanggit. Kaya, may bayad? Ganon? So, pag magbabayad ka, may payag ka. Ayos . Hindi pwede, babagsak yung cross . Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 1, verse 17. Sabi niya, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Verse 18. For the message of the cross is what? Foolishness to those who are perishing. But to us, tayong tinutukoy, who are being saved, it is the power of God. Amen? Sa mga hindi nakakakilala sa Diyos, ang message ng cross, kamangmangan lang yon, kahangalan lang yon, baliwala lang yon. Pero sa mga iniligtas at nakaranas ng kaligtasan, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord. Amen po ba? Sa Tagalog, basahin natin. Sapagkat isinugo ako ni Kristo, sabi dito, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang. Praise God. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao, nang sa gayon ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo
sa krus. Praise God. Mahalaga ang kamatayan ni Kristo. Verse 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Mahalaga ang cross sa buhay ng bawat isa kung gusto mong makilala at maranasan ang Diyos. Amen po ba? Amen? Kaya nga, lagi kong sinasabi, the symbol of Christianity is cross. It's not a tomb. Kasi when you say cross, positive. Diba? Pag cross, positive yan. Hindi po pwedeng hindi positive yun. Kaya ito ang symbol of Christianity, cross. Hindi pwedeng tomb. Although, na nawala siya sa libingan, kasi ang tomb, yung libingan, ay negative. Negative. Naintindihan niyo ba ako? Oh, di ba? Praise God. But the thing is, the cross is positive. Mahalaga ang ginampanan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan yan. Amen. Kaya nga ang kapanganakan ay mahalaga. Bakit? Nagsimula doon ang kaligtasan. Kaya hindi niyo napansin, nung si Jesus ay pinanganak dito, tinarget ni Herod na kung saan ay patayin lahat ng mga bata, 2 years old pababa. Sino ang target doon? Si Jesus. Bakit? Alam ng demonyo na alam niya na pag ang kapanganakan ni Kristo ay kaligtasan ng mga tao. Pero ang kaligtasan na yan ay hindi para sa lahat, kundi para lang sa mga nakakaalam at tatanggap. Praise God. Amen ba? Sabi ko nga, ang kaligtasan ay libre, regalo. Parang ganito yan, parang ng cellphone. Parang ito. Ito ay cellphone ni Cheryl. Ito ay regalo. Ay, ba alam na? Ito ay regalo. Gusto niyo ng regalo? Regalo ito. Pero tatandaan nyo, nagsimula ako, halimbawa. Hambi ko, halimbawa. Ang masaklap sa regalo na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo ay parang ito, halimbawa, ito ay regalo, hindi papansinin ng tao eh. Hindi papansinin ng tao. Ang tagal ng regalo, 2,000 years ago na ang kamatayan ni Kristo, hindi pinapansin yung regalong yon. Samantalang napakahalaga ng regalong yon. Praise the Lord. Amen? Kaya ang cross may pagpapala. At daanan natin sandali. Sabi ko nga, ako ay magtuturo ngayon, foundational to, para makita natin. Kasi year of fruitfulness tayo ngayong taong ito. Pero alam nyo, mahirap intindihin ang isang bagay na hindi ka naman talaga connected. Na hindi mo naman talaga pinasok, na hindi mo naman talaga pinanampalatayanan, na hindi mo naman talaga naintindihan. Praise. Ang kamatayan ni Kristo, pag hindi mo naranasan talaga, hindi mo maintindihan. Pati yung baptism na ginawa natin, parang baliwala lang, nilubog ka lang doon sa tubig. Parang baliwala lang yun. Pag oras Kasi, bakit? Hindi mo naintindihan at saka hindi mo pinahalagahan. Amen? There is a blessings of the cross. Merong blessings ang cross. Number 1 blessing ng cross ay pakibasa. Salvation. Pakilakas. Salvation. Ano ang unang pagpapala ng cross? Kaligtasan. Kaligtasan. Jesus' suffering and death on the cross led to salvation and wholeness. Kaya nga, siya po ay ipinanganak, siya po ay ipinako, siya ay namatay, siya ay muling nabuhay upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Lahat ng tao nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Amen. Praise. Maliwanag yan. Maliwanag yan. Sino ang anak ng Diyos? Juan 1:12. Sino mang nanampalataya at tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Yung sumampalataya at tumanggap. John chapter 1, verse 12. At pagdating dyan sa Romans chapter 8,
Verse 12 doon ay ano, yung sons of God are led by the Spirit of God. Praise the Lord. Amen? Kaya hindi pwedeng magtatapos sa John 1:12. Kundi dapat ay ano, as sons of God, it must be led by the Spirit of God. Number 2, blessings ng cross. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Forgiveness. Forgiveness. Kahit anong laki ng kasalanan na ginawa mo. Kahit anong tindi ng kasalanan na ginawa mo. Kahit anong dumi, kahit anong dilim, kahit anong lala ng kasalanan ginawa mo. Dahil sa cross, magkakaroon tayo ng kapatawaran. Amen po ba? Hindi napansin? Di ba nung si Jesus ay napako sa krus, matindi ang mga ginawa ng mga tao. Biruin mo ang pinamilian? Sino ang pinamilian? Huwag mong tingnan yung katabi mo, hindi yan ang pinamilian. Sino? Pinamili sila. Si Jesus o Ewan ko kung meron ngayong manganganak, ang ipapangalan sa kanyang anak, Barabas. Pag ikaw nagkaanak mo, gusto mo bang Barabas ang ipangalan mo? Si Barabas Biro ang pinili ng tao, si Barabas. Pambira. Grabe, no? The thing is, proud pa siya, kaya nga sa encounter, makikita niyo yun. At magkakaroon tayo ng encounter. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Pag-pray natin na magawa natin this first quarter. This first quarter. Para matuloy ng encounter ni Jeff. Praise the Lord. Natuloy ba yung encounter mo? Hindi ka, di ba? Oo. Praise God. Kaya number 2 blessings of the cross is forgiveness. The cross provides forgiveness from sins. Any kind of sins. Praise God. Gaano man katindi. Number 3, pakibasa. The cross reconciles people with God and with others. Praise God. Alam nyo, di ba nung si Lazaro, sabi tinawagan kasi si Lazaro ay isang mahirap, kumbaga nasa gate lang ng palasyo. Pero yung hari ang yaman, walang ginawa, kundi uminom, magpakasaya. Si Lazaro ay umaasa lang sa bigay. Tapos talagang naging kawawa, pero nung namatay siya, kapiling ng Diyos. Kasama doon sa Abraham's bosom. At nung namatay naman yung hari na kung saan nagpakasasa sa buhay na ito, ay nakikiusap siya, Amang Abraham. Sabi niyo kay Lazaro na isawsaw man lang niyang kanyang daliri at ipatakman lang dito, napakainit dito. Pero anong sagot? Ang nariyan ay hindi makakaparito at ang narito hindi pwedeng makariyan. In short, hindi talaga pwede. From hell to heaven, hindi biro yun. May totoong langit, may totoong impyerno. Pero yung dapat na papunta tayong impyerno, ay nakatawid tayo mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Bakit? Merong cross na namagitan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay nireconcile ng Diyos. Ang Diyos at ang tao sa pamamagitan ni Kristo ay nagkaroon ng reconciliation. Number 4. 1, 2, 3, go. Praise God. The cross gives people access to God. Pwede na tayong tumawag at dumiretso sa Diyos. Ayaw nyo yata Hello, amen? Nagkaroon ng access. Bakit? Nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Ang kailangan ng tao is not a religion, but a relationship to God. Not religion, but relation. Praise God. Number 5, pakibasa. Because of the cross, nagkaroon ng physical healing. By His stripe, by His wounds, we are healed. Isaiah 53, verse 5. Praise God. Pwede nating i-claim yan, isa yan sa pagpapala na natanggap natin sa Diyos. Amen? Praise. Number 6, pakibasa. Kalayaan. The cross delivers people from God's wrath, mula sa galit ng Diyos. Praise God. Ang talagang kamatayan, talaga't kapamakan. Pero dahil doon, tayo ay pinalaya. Tayo ay nakalaya. Amen? Number 7, pakibasa. Love. Love. The cross demonstrates God's love for people.
Pinakita niya ang kanyang pagmamahal even when they ignore, ridicule, or hate Him. Pero still, pinakita ni Jesus at ng Diyos ang pagmamahal niya. Palakpakan mo nga ang Diyos na buhay. Ramdam mo ba yun? Kaya nga, mahalaga magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Bakit? Don't just attend. Maintindihan mo. Praise God. Kasi kung hindi, pag hindi mo naintindihan tong mga to, kaya tingnan mo, pati ang pag-attend mo, ano yan, okay lang. Umattend ka o hindi, okay lang. Pati ang pagpupuri mo, okay lang. Pati ang pananalangin mo, okay lang. Kaya pa? Pati ang pagbabasa mo, okay lang. Praise the Lord. Di lalo ng pagbibigay mo. Andyan ba kayo? Praise the Lord. Kaya nga, the cross shows the seriousness of our sin. But it also shows us the immeasurable love of God. Doon sa cross na yon, pinakita ng ating Panginoon ang matinding pag-ibig niya. Praise God. Nagkaroon ng kadiliman. Bakit? Nabalot ng it seems, ipinipicture niya doon, nilalarawan, na ang mundong ito ay balot ng kasalanan. Pero dahil kay Kristo, nagkaroon ng kaliwanagan. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya nga, let's look at the cross. If you would like to know God, look at the cross. Praise God. Hallelujah. I repeat. Upo lang, upo lang, upo. If you would like to know God, look at the cross. Gusto mong malaman, makilala ang Panginoon, look at the cross. If you would like to love God, gusto mong mahalin ang Diyos, look at the cross. Kasi sa totoo lang, pinapakita talaga ng matinding pagmamahal ng Panginoon dahil sa cross. Buhay ba kayo? I repeat, foundational ang pag-uusapan natin, kaya nga teaching ang gagamitin ko, kasi mahalaga na maintindihan natin to. Pero tingnan nyo mamaya. Hallelujah. If you want to serve God, kayo ang sumagot. Ganado kayo sumagot. If you want to serve God, look at the cross. Look at the cross. Praise God. If you wonder how much God loves you, look at the cross. Walang kagana-gana. Ulit. Praise God. Long-lasting victory can never be separated from a long-lasting stand on the foundation of the cross. Praise God. Mahalaga yun. Kaya nga, pati sa communion, pinapakita yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Mahalaga yun. Makita natin yun. Birin mo, tiniis niya lahat yun. I repeat. Kaya sa encounter, makikita niyo po yun, yung kahalagahan niya. Hindi biro yung pagkaprako niya. Bakit? At that time, si Jesus ay totoong tao. Pag sinabi mong totoong tao, may pakiramdam. Kaya nung si Jesus bumaba rito sa lupa, nagugutom siya. Nauuhaw siya. Umiyak nga siya. Alam niyo ba na si Jesus umiyak? Ha? Alam niyo ba, nasa Bible yon? That's the longest verse in the Bible. Saan yan? Ano? Anong verse yun, Bong? Praise. Andun lang. Anong verse yun? Anong verse? Oh, walang mag-google. Anong verse yun? Anong verse? Pinakamahaba yun. Memory verse mo. Anong verse? John 11:30. Tawalan, may 33, may 34, may 35. 35, John 11:35. Yan. John 11:35. Jesus wept. Kaya nga tandaan mo yan, may memory verse ka na. Huwag mo naman gawing pang isang taon yung memory verse mo na Jesus wept, ha? Praise God. Hallelujah. Kaya ang cross, mahalaga. Alam niyo ba na may sinabi ang Bible? Ito ay nasa Luke chapter 14, verse 25. Sundan niyo kung mabuti. Sabi dito, crowds of many people were traveling with Jesus on His journey. So He turned and said to them, praise God, meron ditong
medyo hindi tama. Kasi sinusundan siya ng maraming tao. Dito sa verse na to, merong hindi tama dyan na word. Ano sa palagay nyo? Tingnan nyo. Anong hindi tama dyan na word? Yung traveling. Sa basketball, illegal po yan. Traveling, illegal po yan. Traveling, yan. Bakit? Maraming tao. Ang problem kasi, sa totoo lang, parang noon nung bagong-bago akong disciple, nag-decide, nakilala ko si Lord, nag-decide na maging disciple at maglingkod sa Panginoon. That was 1982. Tapos may challenge. Umattend ako ng meeting, ikalawa, dalawa, tatlo. Pagkatapos noon merong challenge na kasabi. Lahat ng nag-decide na magdi-disciple kasi magtatapos ng yung challenge na yun, magtatapos ng taon, pupunta ng Baguio. Sino ang gustong maging disciple? Naku, yung ang dami namin, punong-puno, may nasa gitna pa, yung pampasaherong jeep. Makyat kami ng Baguio. Dami! Merong hanggang doon sa, yung anong tawag doon? Yung sa Estribo. Tapos may nasa gitna pa, punong-puno. Kaya doon sa Cannon Road, tinutulak pa kasi ang dami. The following week, sabi niya, sa next week, fasting tayo, mabibilang sa kamay ang sumipot. Pag traveling, marami. At walang sumagot. Praise God. Pagdating ng fasting, aaten kaya si Joey? That's a problem. That's a problem. Kaya tingnan yung sunod. Anong sabi niya? He turned and said to them, anong sabi ni Jesus? Verse 26, if someone wants to obey me, he must live like this. Easy version to He must live like this. Mamuhay siya ng katulad nito. Ano raw? He must love me more than he loves his own father and mother. May magsabi ba? May makapag-amin ba dyan? He must love me more than he loves his wife and his children. Ang sumagot, yung mga wala pang asawa. Ano pa? He must love me more than he loves his brothers and sisters. He must even love me more than he loves himself. If he does not do that, he cannot be one of my disciples. Mabigat pala ang hinihingi. Andyan ba kayo? Easy version ang binigay ko Bakit? Kasi sa ibang version ang ginamit, he must hate. Hate. Hate his father and mother. Hate. Pag yung hate na yon, bakit ganun? Bakit galit si Lord sa ganun? Kasi yung hate, pag tinagalog mo, kaya siya galit, hati. Hati ang attention. Huwag nyo nang intindihin yan. Verse 27, he must live like a person that carries his own cross. Yun. To go and die. If he is not ready to die for me, he cannot be one of my disciples. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka bang mamatay para kay Kristo? Tinignan ko si Louis, sabi niya, Trixie. Ha? Para kay Kristo. Ayaw mo? Ha? Sige na nga. Sige na nga. Para kay Kristo, hindi ka. Sige na nga. Pero hindi ginawa ni Jesus yan sa krus. Sige na nga, Trixie, sige na nga, ililigtas kita. Ano? Praise God. Ikaw, Jenny, handa ka bang mamatay? Ha? Handa ka mamatay? Ha? Ha? Sagot. Oo, hindi. Ha? Patayin na natin si Jenny. Okay. Ano pa? Sabi niya, if he is not ready to die for me, he cannot be one of my disciples. Mabigat. Sa ibang sa ibang version sabi niya, kailangan pasanin niya ang kanyang krus araw-araw. Merong presyo. Pero alam mo ba,
Pag oras na binigay mo yung presyo, alam mo ba, higit pa doon sa matinding hinihingi mo ang kapalit nito? Praise God. Hello, amen? Praise God. Kaya nga pinapatay. Kaya nga, kanina, patayin ang may-ari ng cellphone. Praise. Glory to God. Hallelujah. Okay. Building the cross to become fruitful. Let's build the cross to become fruitful. Amen? Praise God. Hello mo. Yan. Sige. Yan. Tingnan niyo yung cross. Yan. Isa pa. Cross. PowerPoint. Cross. Yan. Yan yung cross. Ito yung vertical line. Alam niyo ito vertical line. Praise God. Vertical line is our relationship to God. Let's establish that vertical unity. Magkaisa tayo rito. Kasi ang tema natin tong taong ito is fruitfulness. Nakita ko, kahit anong gawin mo na pagpapaliwanag, pagtuturo, pag wala talagang relasyon sa Panginoon, pati yung vision, hindi gagawin. Yung requirement na magbasa, parusa. Pag hindi naranasan talaga ang totoong kaligtasan, para sa iyo ang pagbabasa, ang pananalangin, ang pag-worship, ang pag-attend, pabigat. Sa totoo lang. Pag wala ka talagang naranasan na relasyon sa Diyos, pabigat. Di lalo na yung kasalanan, hindi mo kayang iwan. Bakit? Kasi walang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi mo maiiwan yun. Ang kasalanan, ipagtatanggol mo. Marami namang gumagawa. Sa halip na pagsisihan mo, hahanap ka ng iba. Bakit sila ginagawa nila? Kapamakan yan eh. Kaya nga, matutot, magising sa katotohanan. Praise the Lord. Amen? Let's establish vertical unity to strengthen our relationship to God. Kaya ito, dapat ayusin ito. Hindi ka magiging fruitful talaga. Hindi mo magagawa isang bagay para sa Diyos kung hindi mo naunawaan at hindi mo pinapahalagan at wala ka pa talagang relasyon sa Panginoon. Mahirap mag-win ng soul. Mahirap mag-invite. Bakit? Ikaw pa mismo kasi, hindi mo pa nararanasan. Hello? Amen? Glory to God. Kaya nga, dapat, itong vertical line na ito, pagtibayin natin yon. Hindi ito tatayo, yung cross ay hindi tatayo. Okay. Sa likod po, sa likod. Kasi makikita. Yan. Praise the Lord. Praise God. Hindi tatayo ang cross kung hindi dahil sa itong vertical line na ito. Alin ang mas mahabang line? Vertical line o yung horizontal line? Praise God. Kaya itong vertical line ito refers to our relationship to God. Check mo sarili mo. Praise God. Amen ba? Amen. Kaya dapat establish natin itong vertical line na ito. Praise the Lord. Kailangang ma-establish itong vertical line na ito. How to establish the vertical line? Para magkaroon tayo ng unity. Number 1. Pakisigaw. Yung word na worship comes from the Old English worship. And true enough, our God is worthy to be worshipped. If you are not a worshiper, you are a worship. Hello? Pag hindi ka marunong sumamba, mandadamba ka. Praise God. At ang pagsamba, it's more than a song. Praise God. Hallelujah. Amen? Magbasa tayo ng verse. John chapter 4, verse 23. Gusto kong sabay-sabay lahat magbasa at nakatingin doon. O kung saan kayong gustong tumingin. Pero magbasa ng malakas. 1, 2, 3, go!
Praise God. Hallelujah. A time is coming and has now come. Sino ang hinahanap ng Lord? Basta lang ba worshiper? Not just a worshiper, but it must be a... So in short, meron din palang false worshiper. Tama? Praise God. Di ba sa Book of Genesis, may naghandog? Pero, dalawa silang magkapatid naghandog. Yung isa, ay tinanggap ang handog, pero yung isa, hindi tinanggap ang handog. Sino yung hindi tinanggap ang handog? Sino ang kumain? Si Cain na lang kumain sa kanyang handog. Si Abel, Kaya, nangyari doon sa isa? Lalabas ang totoong pagsamba. Praise God. At lalabas din ang hindi totoong pagsamba. Bakit? Yung tinanggap at yung hindi tumanggap, ay hindi totoo, ay nainggit eh. Ang hindi totoong sumasamba, andun ang inggit. Andoon kasi hindi tanggap ng Diyos ang kanyang offer. Kaya make it sure, mula ngayon, para maging mabunga tayo ngayong taong ito, lahat ng bagay na gagawin natin, make it sure na totoo. Kung hindi, sayang lang ang gagawin mong ibibigay kasi hindi totoo. Just like Cain, hindi acceptable kay Lord. Make it sure na lahat ng offer mo ay katanggap-tanggap sa Diyos na buhay. Amen? Kaya a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Praise God. Ma-establish to, mga kapatid. Praise God. Kasi pag na-establish to, hallelujah, yung vision, madadali. Yung mga requirements natin, araw-araw lang na pagsamba, araw-araw lang na panalangin, araw-araw lang na declaration, araw-araw lang na pagbabasa, isang chapter na nga lang. Madali. Yung iba nag-aabang, pwede po ba isang verse lang? Tapos John 11:35 pa. Ang susunod nun, John 3:16. Tapos Matthew 6:33. Sana paulit-ulit na lang yun para kahit hindi na binabasa, okay lang, alam ko na. Hindi. Kapatid, hinahanap ni Lord yung totoo. Praise God. I pray na ang kumilos ngayon ang banal na Espiritu. Mag-sink into sa puso natin. Magiging gabay natin to at sandata. Pati sa kasalanan, mapagtatagumpayan. Praise the Lord. Amen? Verse 24, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Praise God. Hallelujah. Tandaan nyo, na isa sa attributes of God, tatlo yan eh. Marami actually attributes of God. That God is omnipotent God. When you say omnipotent, all power. Omniscience, everywhere. He's present everywhere. Ano pa? Omnipresent is everywhere. And then, omnipotent at saka omniscient is all-knowing. All-knowing. Our God is an all-knowing God. Our God is an omnipotent God, all-powerful God. Our God is an omnipresent God everywhere. He is everywhere. Praise God. Kaya ngayon, andito siya sa kalagitnaan natin. Hindi kayo naniniwala? Praise God. Alam niya laman ng puso natin. I pray na ang kumilos ngayon sa teaching na ito, ang banal na Espiritu, maranasan natin ang Panginoon. Praise God. Matuto tayong sumamba ng totoo. Romans 12 verse 1. Familiar verse din to. Anong sabi? NLT. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Why? Because of all He has done for you. Sino ang nagsasalita rito? Ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ano ang sabi niya? I plead with you. Sa NIV, ang sabi niya, I urge you. I urge you. Give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a what?
a living and a holy sacrifice. Why? The kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Praise God. Ano yung ibibigay mo? Holy. Holy. Ano yung kanina? Ang ibibigay mo ay a living and holy sacrifice. That's the only kind of worship that He will accept. Praise God. Amen ba? Itaas natin ang paggalang natin, ang pagsamba natin, ang pagsunod natin sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen po ba yun? Huwag nating kilalanin lang ang Diyos at habulin lang ang Diyos. Saan? Dahil sa pagpapala lang. Huwag. Maliwanag ba yun? Huwag. Huwag mo lang habulin, mapagpala ka. Dapat ay mapagpala mo din siya. Praise God. Amen ba? Kaya pumupunta tayo sa next level kasi ang pinag-uusapan natin ngayong taong ito is fruitfulness. Let's go to the next level, a higher level. Not just to be blessed by God. We need to bless God also. In order to become fruitful. Amen? Amen? Praise the Lord. Palakpakan mo nga si Lord. Praise God. Kaya, pwede ba na araw-araw sasambahin mo ang Diyos? Amen. Pagkagising mo, sambahin mo na siya. Huwag mong sabihin na wala akong oras. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Maaga pasok ko, edi mas maaga ang gising mo. Kasi kung maaga ang pasok mo, maaga rin ang uwi mo. And besides that, hindi ka uubos ng oras. Praise God. Pwede ka mag-worship kahit isang kanta lang. Praise God. O kaya, mag-worship ka through utterance. Yes, Lord, I worship you, Lord. I love you, Lord. Express mo. Pagsamba mo sa Diyos na buhay. Amen? Amen. Pangalawa, prayer. Praise God. Huwag pababayaan. Kasi hindi ka magiging fruitful. I repeat. Nakita ko, inobserbahan ko, Lord, hallelujah. Paano kami maging fruitful for the year 2025? Kasi sabi, ang pangit nun ng umpisa lang, alam mo, yes, reset. Nireset talaga tayo ng Panginoon eh. Praise the Lord. At dapat i-reset mo lahat. May nagsabi nito din, hindi namin kailangan mag-reset. Hindi totoo yun. Walang perfecto. Lahat magre-reset dapat. At ang reset, ni-require ng Panginoon. Maraming beses na reset sa Bible. Praise God. Sa panahon ni Jesus, na-reset. Saan? John chapter 6. Verse 66, nawala lahat ng alagad. Sino lang natira? Yung 12. Isa pa doon, Judas. Hindi ko naman sinabi na lahat ng nawawala ay Judas. Yung ilan lang. May mga nawawalang Judas din. Yung iba naman nawala dahil nag-Judas. Pero hindi naman lahat. Yung iba naman, hindi natin alam kung ano. Praise God. Pag mali ang pag-unawa mo nito, iba ang ikakalat mo. Di ba? Pag mali ang pang-unawa, alam mo sa totoo lang, kahit simpleng paliwanag, pag mali ang kaisipan at pang-unawa, tama ba? Tama ba ako? O may tama kayo? Mamili kayo doon. Tama ako o may tama kayo? Prayer. We need prayer. Ang panalangin ay hindi para sa mga baguhan. Ang panalangin ay para sa lahat, lalo na sa mga matatagal. Pag matagal ka na nga, dapat maayos na panalangin mo eh. Hindi na paulit-ulit eh. Hello, amen ba? Amen. Clear dapat ang prayer mo eh. Pag matagal na eh. Kaya nga dapat dito lahat ina-assign sa prayer. Dapat na-assign sa prayer. Kasi iba, nahiya ako. Anong kinakaya mo? Dapat nag-i-improve ang prayer mo eh. Praise God. Amen ba? Hindi ko sinabing habaan mo. Kasi inabaan mo, tapos paulit-ulit din lang naman. Di repetitious prayer lang yon. Yung iba naman, shortcut mag-pray. Tumingin lang sa altar. Lord, karuhan, parehas din ng dati. Hindi pwede yun. Praise God. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Familiar verse.
Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. Look at the power of prayer. The moment you pray to God, we pray to God earnestly, we seek Him earnestly, with a truthful heart. Biruin mo, damay pati bansa natin. He will heal our land. Biruin mo yung totoong panalangin, bansa natin. Kaya nga pati yung pamilya mo, ipanalangin mo. Maranasan nila ang alin, ang kaligtasan ng Panginoon. Pero wag mo silang ipagpipray muna kung ikaw mismo hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig at kaligtasan ng Panginoon. Unahin mo sarili mo. Mahirap mag-akay ng bulag ang taga-akay. Pares mapapahamak. Unahin mo sarili mo. Amen? Praise God. 1 John chapter 5, verse 15, Tagalog. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Biriin mo kung may ganyan kang kasiguruhan sa pananalangin, hindi ka ba gaganahang mag-pray? Pakibasa, kayo ang magbasa. 1, 2, 3, go. Hindi ka ba gaganahang mag-pray dyan? Pinapakinggan daw niya tayo. Ano pa? Hindi lang niya pinapakinggan. Ano pa? Pakilakas. Hindi ka lang pinapakinggan. Ano pa? Ang alin? Pambira, kung tamarin ka pang mag-pray dyan, ewan ko na lang. Ba't hindi dumarating? Nag-pray ka ba? Kaya nga meron sa Bible, sabi, you have not because you ask not. Praise God. Ba't hindi mo natanggap? Hindi ka humingi. At ang prayer mo doon, huwag naman gawin mong Panginoon. Hindi na Panginoon, Panginoon. Pero matuto kang humingit, lumapit sa Diyos. Number 3, pakilakas. Devotion. Devotion. Praise God, hallelujah. Kaya nga, ibinabalik ko ang teaching na ito. Simple teaching. Dapat may establish ito. Praise God. Kaya nga, hallelujah, bigyan mo ng halaga yung mga bagay na mahalaga sa Diyos. Kumilos, I pray na ang Holy Spirit ngayon ang magbigay ng illumination, kaliwanagan sa bawat isang nanditong nakikinig, pati yung nasa online. Amen. Pati yung mga nasa online. Sabi niyo bakit? Kasi po, i-announce ko na rin that this is our last live stream. Praise God. Puputulin na po natin ang live stream natin. Kaya yung mga nasa Metro Manila, sorry to say, wala na po tayong live stream. Praise the Lord. Hallelujah. Siyempre, hindi ko maririnig ang sagot nila. Within Metro Manila, wala nang live stream. Praise God. Siyempre, yung mga malalayo na, ang magkakaroon lang ng live stream. Pakita natin yung totoong pagsamba, totoong relasyon natin sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan mo nga si Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hindi ka lugi na makilala ng totoo ang Panginoon. Hindi ka lugi kung para sa iyo na ang linggo, pagpunta sa church ay sakripisyo, hindi ka lugi na magsakripisyo sa Panginoon. Amen. Praise God. Kilala ko si Lord, 1982 pa. Purihin ang Diyos na buhay. Kaya nga, ako po ay ngayong June, ay spiritual birthday ko, 43 years na ako kay Lord. Mas mahaba na ang aking buhay, mahigit kalahati ng aking buhay nasa Panginoon. Praise the Lord. Kasi 20 years old ako nung makakilala sa Diyos. Ngayon, praise God. Alam nyo na, kasi nasabi ko na yun eh. Praise the Lord. Magpo-43 na ako ngayong June sa Panginoon. Sa physical birthday naman, hallelujah, magpo-45 na ako. Praise the Lord.
Bala kayo sa buhay nyo. Praise the Lord. Kailangan nating maging devoted kay Lord. Kailangan natin. Hallelujah. Amen? Kaya nga, kasi nakita ko last year pa yun eh. Sabi ko, pati family altar, pahirapan. Bakit kaya? Praise God. Sabi ko, kahit na online lang magtawagan lang kayo, family altar, hindi gagastos siya ng ilang oras. Hindi. Pero huwag niyo naman gawing 1 minuto, 2 minuto. Huwag naman. Praise the Lord. Yung iba, pag oras na naka 10 minutes, sobra ka na, Lord, ha? Hindi naman. Tapos lahat yun dapat. Makita nyo. Kasi tandaan nyo, ha, kanina prayer, pinapakinggan niya tayo at ibinibigay niya ang hinihiling natin. Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Be devoted to God. Amen. Ang mahirap sa devoted, ang alam mo lang, kante. Hopelessly devoted. Yan ang masaklap eh. Pagdating din sa Bible reading, hindi lahat ng nandito nagbabasa. Hello, amen? Amen. Hindi ako nagpaparinig. Sinasabihan ko kayo. Amen. Bawat isa, kailangan natin ito. Amen. Kung totoo, praise God, ang relasyon mo sa Diyos, gawin mong buong puso. Amen. Hindi biro ang kaligtasan. Hindi biro ang impyerno. Hindi ko kayo tinatakot, pero nakakatakot talaga ito. Hindi rin biro ang langit. Praise the Lord. Amen? Sabi ng Psalm 63 verse 1, You, God, are my God. Earnestly I seek you. Wow. I thirst for you. Sabi ko nga, di ba, kailangan po ay itaas natin last week. Hunger and thirst kay Lord. I thirst for you. My whole being longs for you. In a dry and parched land where there is no water. Verse 2. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Verse 3. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. Wow. I will be fully satisfied as with the richest of foods. With singing lips, my mouth will praise you. Hello. Amen? 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 We need to be devoted to God. Let's love the Lord with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our strength. Amen. Palakpakan mo si Lord. Come on. Praise God. Holy Spirit, ikaw po ang magbaon ng malalim sa bawat pusong nakikinig nandito at yung mga nasa online. Now, gawin natin, simulan natin at maging consistent po tayo. Praise God. The whole year, makikita mo. Hallelujah. Ang year 2025, magiging mabunga ka, magiging tagumpay ka, magiging fruitful ka. Praise the Lord. Amen? Number 4. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Meditation. Pakilakas. Meditation. Psalms 1 verse 2. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Pag may meditate pala, day and night. Pag nag-meditate ka, pwedeng verse lang. Pero yung Bible reading mo, isang chapter. Mag-meditate ka, pwede kang pumili o hingi ka ng word kay Lord. Halimbawa, isang verse. Pero iba yung Bible reading mo. Naintindihan na ako. Kasi, sabi niya, whose delight is in the law of the Lord and who meditates on His law day and night. Anong mangyayari? That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do will what? Sinusundan niyo ba ako? Ha? But sagot whatever they do will become?
will become prosperous. It will prosper. Bakit? Pag nag-meditate ka, day and night. Ano ang blessing ng meditation? Hindi lang prosperous, dulo na lang yan eh. Ano yun? No? He is like a person, person is like a tree planted by streams of water. Hindi natutuyuan ng tubig. Praise God. Yung punong yun, kailanman, hindi matutuyot. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang tuyot yan? Kulang sa meditation. Ngayon, i-practice natin. Gawing lifestyle natin. Mag-meditate tayo. Isang verse, makikinig ka, Lord, gusto ko po, bigyan mo ko ng word mo. Anong word mo po, Panginoon? Tapos isang verse, Lord, makikinig ka doon, Lord, alibawa na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lord, hindi ako magpo-focus doon, Panginoon, mangusap ka sa akin. Hindi ako magpo-focus doon, all these things shall be added unto me. Po-focus ako, unahin kita, Panginoon. I-meditate ko ito, Lord, unahin kita sa lahat ng bagay. Praise God. Tatalino ko, Lord, dahil patatalinuhin mo ko. At pagdating nun, alam mo ba, hindi mo hiningi yung bagay na all these things shall be added unto you, pero binibigay niya sa iyo. Kilala niyo si Solomon? Nabasa niyo si Solomon? Sa 1 Kings chapter 3? Nag-pray siya. Tinanong siya, anong gusto mo? Anong hiningi niya? Wisdom. Diba? Hiningi niya wisdom. Sabi ni Lord, ibang klase ka. Hindi ka katulad ng ibang mga tao na ang kanilang hiningi, yung top 3 prayer requests. Ano yun? Payamanin mo ko, Lord. Pahabain mo ang buhay ko. Patayin mo ang kaaway ko. Ito palang top 3 prayer request. Baka ito rin ang panalangin mo. Lord, pagpalain mo ko. Lord, pahabain mo buhay ko. Lord, pakipatay na yung kapitbahay ko, nakaaway ko. Pambira. Top 3 pala yun. Sabi ng Diyos kay Solomon, hindi mo hiningi yan eh. Ang hiningi mo ay karunungan, wisdom. Ibibigay ko sa iyo ang wisdom na yan. Pero pati yung hindi mo hiningi, ibibigay ko rin. The wealthiest man ever lived on earth is Solomon. He's the wealthiest man ever lived here on earth. Solomon. Praise the Lord. Amen? Kaya pala pag may hinihingi ka, praise God, natumbok mo, pati hindi mo hinihingi, ibibigay ni Lord sa iyo. Pero huwag ka naman magkunyari, Lord, hindi ko hingi na patayin mo yung kapitbahay ko, Lord. Huwag kang paduday. Halata ka dong. Halata ka. Praise God. Hindi ko naman hinihingi, Lord, na pagpalaan mo kung hindi ko hinihingi. Praise God. Ako nga, ngayon, nung mga nakaraan, ang prayer ko, Lord, I pray the prayer of Jabez. Enlarge our territory. Enlarge my territory. Praise God. Hindi ko sinabi, enlarge my ways, Lord. Hindi ko yung sinabi. Praise God. Enlarge my territory. Enlarge ABCI family. Amen. Praise the Lord. Biruin mo, pag nagme-meditate ka, sabi niya, you will prosper. But the thing is, hindi ka matutuyuan. Sabi, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do, they prosper. Amen. Praise God. Malapit na tayo. Number 5, pakibasa. Anong ini-establish natin dito? Sa pinag-usapan natin, anong in-establish natin dito? Building the vertical line. Vertical unity. Para makapag-build tayo, magkaisa tayo dito, mag-unite tayo. Ano yun? Nag-worship. Nagpipray. Ano sumusunod? Nagde-devotion. Nagme-meditate. Praise God. At panglima ay sumusunod sa Diyos. Vertical unity ito, magkaisa tayo rito, na hindi lang some of na ngayon nandito, hindi ilan, kundi lahat, kasama yung mga nasa online. Amen. Praise God. Lalago tayo. Amen. Mamumunga tayo. Amen. Lalakas tayo. Amen. Pero unahin natin muna tong vertical unity na ito. Amen. Lahat worshiper. Amen. Lahat prayerful. Amen. Lahat devoted kay God. Lahat nagme-meditate, nakikinig. Amen. Lahat sumusunod. Amen. Praise the Lord. Mabibless natin si Lord. Ibang usapan yun.
Praise the Lord. Amen ba yun? Bakit? Kailangan natin sumunod sa Diyos. Sabi niyo bakit? James chapter 1, verse 22. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, masakit to. Otherwise, you are only fooling yourselves. Pambira, ang sakit yan. Bakit? Sa Tagalog, ang sabi niya, no? Huwag lang basta makinig ng salita ng Diyos. Gawin ninyo kung ano ang sinabi. Kung hindi, dinadaya nyo lamang ang inyong sarili. Pakitaas ang kamay dito na nasubukan ng dayain ang kanyang sarili. Meron na ba dito nakasubok na dayain? Kala ko nagtaas ka ng kamay. Nagamot ka lang. Praise ka. Sino nakasubok din to? Dayain niya ang kanyang sarili. Nasubukan mo na? Nasubukan mo ng dayain ang sarili mo, Joey? Sino pa? Walang naka. Marami nakasubok dito dinadaya ang sarili. Umarap lang sa salamin. Ganda ko talaga. Ganda ko talaga. Gwapo ko talaga. Dinadaya mo sarili mo eh. Hindi. Praise God. Pagharap mo sa salamin, uy, payat ko na. Uy, dinadaya mo sarili mo eh. Dinadaya mo sarili mo eh. Dinadaya mo sarili mo eh. Praise the Lord. Hallelujah. Ang nakikinig pala at hindi ginagawa yung napapakinggan, dinadaya niya ang kanyang sarili. Kaya anong dapat gawin? Yung napakinggan, ginagawa. Huwag lang mag-aamin, dapat ginagawa. At huwag lang gagawin, dapat buong puso. Bakit? Tandaan nyo, hindi lahat ng naghahandog tinatanggap ng Diyos. Ang tinatanggap ay yung buong pusong inihahandog. Palakpakan mo nga si Lord. Praise the Lord. Glory to God. Last, number 6. Ano uli ang binibuild natin dito? Vertical unity. In short, lahat tayo, pati mga nasa online, gagawin natin to. Amen. At may magkakaroon ng bunga ito, mga kapatid. Sana hayaan natin na kumilos ang banal na Espiritu ngayon sa ating buhay. Sana habang nakaupo ka dyan o kaya habang nanonood ka dyan, nararamdaman mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Praise God. Number 6, panguli. Go! Lahat po tayo magkaisa, lumago sa Panginoon. Magkaisa tayong lahat na lumago tayo sa Panginoon. Amen. Hindi lang basta regular attender, kundi dapat lumalago. Praise God. Mapagtatagumpayan mo yung mga bagay na dapat mong mapagtagumpayan. Lalabas yung totoo. Alam nyo, may mga testing talaga. Dumaan tayo sa mga testing ngayon. Praise the Lord. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Na kung saan ay medyo masakit. Sa totoo lang, masakit. Pero alam niyo, may mga nabasa ako ngayon na kung saan nakakatuwa. Talagang word ni Lord, i-uplift ang spirit mo talaga. Praise God. Kasi may nakita ko, signs na malapit na ang pagpapala mo. Number 1 doon, nung nakita ko yun, sabi ko, pambira, marami kang matinding dinadaanan. Alam mo, pag dumadaan ka pala sa... Kaya nga sabi ko, alam mo, di ba, pinakamahirap na examination sa estudyante ay board exam. Praise God. Amen? Mahirap pag thesis. Mahirap. Pag may thesis ka na, mahirap i-depend. Lalo na pag hindi mo gawa. Di ba? Mahirap i-depend, di ba? Praise God. Pag oras na, baka mapapakanta ka na lang pag oras na thesis na, i-depend nyo na yung thesis. Mapapakanta ka na, I can depend on you, I can depend on you. Pambihira, Lord, matanggap to, mai-depend namin to, magkaroon kami na mataas na. Pambihira. Praise God. Pero mahirap yun. Pero pinakamahirap, board exam. Kasi tapon lahat pag oras na bagsak ka sa board exam. Although na, pwede ka pang bumawi, mag-e-exam ka uli. Pero mahirap din lalo. Bakit? Ang iniisip mo sa pangalawa, nakakaya to pag bagsak ka uli. Pero pwede pa rin bumawi. May pangatlo. Pero my point is, pinakamahirap, board exam. Tama? Praise God. Kaya kung may mga dinadaanan, hallelujah, may mga biglang bumibitaw, nagpalubog pa man din. Praise God. Hallelujah.
Hindi ko alam. Praise the Lord. But the thing is, hallelujah. Kasi commitment, meron tayong, hindi biro yung ating pinirmahan na covenant relationship. Yun may consequence po yan. No amount of deliverance na gagawin, kahit pasukain ka ng pasukain, hindi niya matbubura yung consequence ng breaking the covenant relationship. Kahit naniniwala ka sa deliverance, naniniwala ako sa deliverance, pero no amount of deliverance na kung saan pag binrake mo yung covenant relationship, may consequence yun eh. Kasi hindi demonyo yun. Ikaw yun, commitment mo yun eh. Sinira mo, hindi mo pinahalagahan eh. Hello, amen? Amen? Praise the Lord. Kaya matuto tayong lumago sa Panginoon para maintindihan natin to. Praise the Lord. Grow in the Lord. Amen? Last verse. Colossians chapter 2, verse 6. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Tinanggap nyo na nga ba? Tanungin mo nga yung katabi mo. Pag hindi ba tinanggap, dapat tanggapin. Tinanggap mo na ba? Tanungin mo yung katabi mo, tinanggap mo na ba si Jesus as your Lord? Praise God. Kasi kung hindi pa, tanggapin mo, kailangan mong praise the Lord. Amen? Pag tinanggap mo, maintindihan mo yon. Pag tinanggap mo, pagbaguhan, praise God. Ang tatanggapin mo, hindi religion, kundi ang tatanggapin mo, si Jesus na namatay sa krus. Praise God. Anong pangalan mo yung kasama? Sandy. Si Sandy. Yan. Praise God. Sana naintindihan mo. Trixie, natanggap mo na ba si Jesus? Naintindihan mo yung tinanggap mo? Praise God. Sa Sunday, bongga ka ng sumayaw. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Trixie bongga ka na. Praise God. Hallelujah. Dati, alam mo ba, si Roger kung mag-praise and worship yan dati, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Pero ngayon, ibang klase, hallelujah. Kasi, enjoy natin ang presensya. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. This is holiness. Yung message na holiness is not boring. Requirements po yan. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Gusto nating dumami, pero atong gusto nating dumaming to, dapat banal na dumadami, matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. Kasi anhin mo yung dami nang hindi naman namumuhay sa kabanalan. Uulitin ko, kailan ka magsisisi pag naiwan ka na sa rapture? Lang. Kailan ka hiwalay sa kasalanan? Kailan mo malalaman na kasalanan? Kailan mo tatanggapin na kasalanan? Pag naiwan ka na sa rapture, hindi yan biro. Hindi yan biro. Hello, amen? Amen? Kaya kung may kasalanan, magsisi. Kung may kasalanan, magkaroon ng conviction talaga. Hello, amen? Amen. Ang masaklap kasi, kung sino may, ngayon, sino may diferensya, yung pang malalakas ang loob. Hello, amen? Amen. Sino yung nang hinayang? Nung may naghandog na mahal na mamahaling expensive perfume. Yung alabaster jar of expensive perfume. Sino yung nang hinayang? Yung hindi nagbigay. Sino? Yung Judas. Praise the Lord. Hallelujah. Kapatid, lumago tayo, mamuhay tayo ayon sa karapat-dapat sa Diyos. Hallelujah. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Amen. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Amen. Na mula ngayon, wala nang aayaw. Amen. Kung may aayaw, magsabi na. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Hallelujah. At lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Amen. Handang iwan ng lahat. Kasama ng sigarilyo. Kasama na ang shabu. Praise the Lord. Amen. Kasama na ang chismisan. Praise the Lord. Isama nyo na. Pati yung mga kung may nanghihikayat sa inyo palabas dito, sama nyo na yan.
natanggalin. Hello, amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kinakabahan tuloy ako. Minsan, sabi ko, wag na lang kaya akong magbigay. Kasi, minsan, pag may nabibigyan ka, nawawala. Praise the Lord. Pero may nabalitaan ako na hinayang na dapat bumalik kasi meron daw dapat maisauli. Hindi ko nasasabihin kung ano yun. Praise the Lord. Nabalitaan ko lang yun. Nabalitaan ko lang yun. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Pwede ba manatili tayong tapat? Praise the Lord. Amen? Kaya ako, may pinagpipray akong babalik dito kasi ang kanta niya na compose niya ay katapatan. Mananatiling tapat, ika'y paglilingkuran, magpakailan pa man. Narinig ko na diyan sa ibig sa iyo lamang, mananatiling tapat, ika'y paglilingkuran, magpakailan pa man, iibig sa iyo lamang, mananatiling tapat, mananatiling tapat sa iyo, O Diyos. Tapos niya, luwalhatiin ka, O Diyos, luwalhatiin ka. Praise the Lord. I'm praying, Lord, ibalik mo sila. Lord, may tama sila, ibalik mo sila. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Dati-dati nagpipray din ako, Lord, pwede ba yun? Wag mo nang ibalik dito. Hindi na. Lord, kung sinong gusto mong ibalik. Pero ayoko nang magbawas pa ng buhok sa totoo lang. Glory to God. Establish natin itong pinag-usapan natin na to kasi time's up na. Thumbs up na. Establish natin to. Hayaan natin kumilos ang banal na Espiritu. Mamaya, pagtayo natin, maramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Kasi ang presensya ng banal na Espiritu nararamdaman. Gumagaan ang loob mo. Kakaroon ka ng kapayapaan. Minsan naiiyak ka. Hindi masamang umiyak. Praise God. Yung ba naman, pag nalukuban ka, kaya yung ba na-slain in the Spirit, bumabagsak. Praise God. Pero huwag ka na magpakabagsak kung hindi ka naman talaga nakabagsak. Huwag na. Mamaya mabukulan ka pa. Pero pag ang Holy Spirit yun, hindi mangyayari sa yun. Praise the Lord. Pero maramdaman mo ang kapayapaan. Maramdaman mo ang kaluwagan. Maramdaman mo yung freshness. Maramdaman mo yung joy. Holy Spirit yun. Siyang kumilos sa atin ngayon. Amen? Ulitin ko. Let's establish this vertical unity. Lahat worshiper. Gusto ko lahat sasagot. Pati yung mga nasa online. Mag-amen. Praise God. Lahat prayerful. Lahat nagde-devotion. Devoted lahat. Lahat nang meditate. Hingi ka ng isang verse, makinig ka, gawin mo. Lord, anong pinagagawa mo? From now on, makinig sa boses ng Diyos. Huwag sa tao. Amen. Praise God. Alisin mo yung, kasi yung sentimental, sa tao yan eh. Kaya nga, don't be sentimental, be spiritual. Sabi ko nga, ang delikado sa sentimental, you will sentimental. Praise God. Lahat ay sumusunod sa Panginoon. Lahat ay lumalago sa Panginoon. Let's build that vertical unity. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Tumayo po ang lahat. Sige, tumayo po ang lahat. Praise God. Hallelujah. Just close your eyes. Wala pong palakad-lakad ngayon. Wala pong palakad-lakad. Naka-concentrate lahat sa Panginoon. Nakapikit. Hayaan mong banal na Espiritu ang maramdaman mo.
Praise God. Hayaan mo ang Holy Spirit ang siyang kumilos. Hallelujah. Sige, walang palingalinga. Joey, pikit lang. Walang ano, hanggat hindi tapos. Walang palingalinga. Lahat nakapikit. Just, ramdaman mo ang presence ng Lord. Hayaan mong kausapin ka. Ulitin ko, ang presence ng Diyos. May kapayapaan, may kagalakan. Hallelujah. Mararamdaman mo, gumagaan ang loob mo. Praise the Lord. Minsan parang naiiyak ka, huwag mong pigilan. Sige, hayaan mo lang. Kaya walang palingalinga, walang didilat, nakapikit lahat. Praise God. Allow the Holy Spirit. Pati yung mga nasa online. Praise God. Nakapikit lahat. Yan. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. At habang nakapikit ka sa iyong isip, Lord, puspusin mo ko. Maramdaman kita. Maranasan kita. Gusto kong sumamba ng totoo sa iyo, Panginoon. Magkaisa tayo. Let's build that vertical unity. Praise God. Pag-isahin. Allow the Holy Spirit. Susumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala. Yes, Lord. Sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala. Sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo. Yes, Lord. Ang laman ng aming puso. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Touch your people, O God. Puspusin mo ang bawat isa. Palakasin mo ang bawat isa. Yes, God. Pagmamahal, Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming For the last time, pag-isahin mo. Pag-isahin mo ang laman ng aming Yes, God. puso. Yes, Lord. Hallelujah. Mabuild ang vertical unity, Lord. Magkaisa kami, Panginoon. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Buksan mo yung labi, pasalamatan mo siya. Come on, lakasan mo lang. Yes, come on, come on, come on. Sige. Sige. Hallelujah. Let's build that vertical unity from now on. Pati yung mga nasa online. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, bawat isa magiging worshiper. Bawat isa prayerful. Bawat isa devoted. Bawat isa nagme-meditate.
Bawat isa sumusunod sa iyo. Bawat isa lumalago sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Touch your people, Lord. Sige, maranasan kanila, Panginoon. Dumalo yung kagalakan. Dumalo yung kapayapaan. Lord, hipuin mong bawat isa. Mangusap ka sa bawat isa, Panginoon. Mga nandito at maging nasa online, Lord God, na nakakonsentrate, na totoong sumusunod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hayaan mo po, Panginoon. Yes, hallelujah. Naiiyak ka. O banal na Espiritu yan. Hallelujah. Nakakaranas na ka ng kapayapaan, ng kagalakan. Hallelujah. Holy Spirit yan. Hallelujah. Huwag mong pigilan ang kilos ng banal na Espiritu. Pati yung mga nasa online. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Just concentrate. Just concentrate. Huwag mong pakialaman ng iba. Sige, ikaw lang. Ikaw lang. Concentrate on God. Concentrate on God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Touch your people, oh God. Empower your people, oh Lord. Yes, 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 God. Hallelujah. Atong unang Sunday na ito, Panginoon. Hallelujah. Palalakasin mo ang bawat isa. Pupuspusin mo ang bawat isa. Pagtitibayin mo ang bawat isa. Magiging mabunga ang bawat isa. Magkakaisa kami, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, taong ito ay magiging mabunga kami, Panginoon. Magiging masunurin sa iyo, O Lord. Ang pagsamba sa iyo ay hindi pahirap. Ang pananalangin sa iyo hindi pahirap, O God. Ang pagdidevotion ay hindi pahirap. Ang pagme-meditate, pakikinig ay hindi pahirap. Ang pagsunod sa iyo hindi pahirap. Ang paglago sa iyo hindi pahirap, Panginoon. Bagkos, Lord, bawat isa, walang mapag-iiwanan. Lalago, Panginoon. Titibay, O Lord God. Titibay, ma-establish ang salita mo, Panginoon. Ma-establish ang salita mo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, pasalamatan mo ang Diyos na buhay. Sige. Sige, pasalamatan mo siya. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dumaloy ang katuwiran mo. Dumaloy ang kabanalan mo. Dumaloy, Panginoon, ang kalakasan mo, Panginoon. Dumaloy ang pagpapala mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, O Lord. Sa pangalan ni Jesus, O Lord God. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Yes, Lord. Pag-isahin Yes, Lord. mo ang laman ng aming isipan. Yes, God. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Lahat ng mga babae, pag-isahin mo. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Come on, ladies. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming This time, all the men, pag-isahin mo. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. All together now. Pag-isahin mo ang laman. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Pag-isahin mo Ang laman ng aming isipan. bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay.
Tuhan. Receive the peace of God. Receive the blessing of the Lord. Receive the strength that comes from God. Receive the favor of God. In the name of Jesus. Thank you, Lord. To you all the glory. To you all the honor. To you all the praise. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Praise God. Hallelujah. Take your seats.